Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Itaas natin ang ating mga panalangin ng mga intensyon sa pagdiriwang at upang maging karapat-dapat tayo ating pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang simula ng aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makatatarok sa kalaliman ng dagat at sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nilikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan at sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makilala sa karunungan at sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya
sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Ang Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Panginooy Bago pa ang naghari. ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan sa nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo dito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya at gumulong-gulong namubula ang bibig. "Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu?" tanong ni Jesus sa ama. "Mula pa po sa kaniyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis ito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami." "Kung may magagawa," ulit ni Jesus. "Makapangyayari ang lahat sa may pananalig." Kagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata. At huwag ka nang papasok sa kanya.
Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata, at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin mapalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kapag mayroon pong humihingi sa amin ng payo, ito ang aming karaniwang sinasabi: huwag kang aasa sa iyong sariling lakas. Magtiwala at tumawag sa itaas. Huwag kang aasa sa sariling lakas. Magtiwala sa nasa itaas. Ibig sabihin lamang po, magtiwala tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos, at huwag panghawakan ang ating sariling kakayahan lamang, sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating sariling kakayahan. Ito po ang ipinaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad nung iniwan niya ang mga ito at siya'y umakyat sa bundok kasama si Pedro, Santiago at Juan. At nang sila'y bumaba, nakita niya ang kanyang mga alagad kasama ng mga tao. May humihiling ng kagalingan pero hindi nila nagawa. At yun ang tanong nila kay Jesus. Hindi nila mapalayas ang masamang espiritu. Ano ang kulang sa kanila? Sabi ni Jesus, panalangin. Ito po ang kailangan natin. Tayo mananalangin, hindi lamang mayroong hinihinging pangsariling biyaya. Tayo mananalangin, hindi lamang basta magsasalita, kung hindi tayo ay magtitiwala sa Diyos. Tayo nananalangin sapagkat alam natin ang Diyos ang magpupuno ng ating mga kakulangan. At ito ang inamin noong ama ng bata na inihihingi ng kagalingan ng kanyang anak. Sabi niya, bagamat ako po'y nagkulang, nananalig po ako. Aminin natin ang ating kakulangan at maaamin natin ang ating kakulangan kung tayo ay may kababaan ng kalooban. At ito magdadala sa atin sa malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang tao kuminsan, mayroon po tayong sariling yabang. Mayroon tayong sariling pagkamataas. Ang tawag natin, pride natin. At dahil ito'y daladala natin, akala natin kaya na nating gawin ang lahat. Akala natin masosolve natin ang lahat. Pero ang katotohanan, kulang at kulang ang ating makataong kakayahan. Kinakailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Kaya mahalaga yung tayo nagdadasal. Mahalaga na tayo ay tumatawag sa ating Diyos upang tayo kanyang gabayan. Kahit po si Jesus, kung inyong pong maalaala, matapos ang kanyang ilang mga gawain, bago siya gumawa ng mga mahalagang desisyon, pumupunta siya sa ilang, nagdadasal, tumatawag sa kanyang ama, humihingi ng kaliwanagan. Halimbawa, nang si Jesus ay pumili ng 12 alagad, na doon muna siya sa bundok, sa burol, nanalangin, nanahimik. Nang siya ay malapit ng maghirap, andun siya sa halamanan ng Getsemani at nagdadasal, humihingi ng tulong sa kaniyang ama. Ito rin po nawa tayo. Tayo dadasal, tayo mananalangin, sapagkat inaamin natin ang ating kaliitan, ang ating kawalan. At sa ating pag-amin ng ating kawalan, doon tayo bibigyan at doon tayo pupunuan ng ating Panginoong Diyos.
Kaya patuloy pong magtiwala sa Panginoon. Huwag aasa sa sariling lakas, magtitiwala sa nasa itaas. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanya mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya manalangin tayo may pananalig at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo, labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Nagbibigat na Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa ni Melrey na aming obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating amasalang.
sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin. bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Dero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako rapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalomong ang aming mapakinabangan ng dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung magsiupo, inaanyayahan po yung may kaarawan sa araw na ito at yung may mga anniversary, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim ng pagsusulit, maaari na pong pumunta sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At yun naman pong may mga religious articles sa bababasbasan, maaari na rin pong pumunta rito sa unahan. Ama namin pagmahal sa iyo, nagumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ay mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan at sa iba't iba nilang pangailangan, pagkalooban mo sila na mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, na payapang kalooban, maliwalang na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang iti matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang angkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig, hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang may ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.